Hello, ayan, good afternoon po. Oh, naiyak ako. Ayan, marami po tayong pinagdaanan. Natanggalin ko po ba yung mask ko? Pinagaling na po tayo ng Panginoon. Amen! Ayan po. Actually po, bago po tayo tuloy-tuloy, mag-pray muna po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amang Banal, marami pong salamat sa oras na ito. Patuloy ka namin, Lord God. Pinupurit, pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na walang aksidente. Wala kang aksidente, Panginoon, na nangyari sa amin, Lord God. Ang lahat, Panginoon, ay planado mo. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay ng bawat delegates na naririto. At patuloy, Panginoon, nakatagpuin mo po ang aming mga panalangin, ang aming mga desires, Lord God, ang aming mga expectations, Lord God, para po sa encounter na ito, makakatagpo ka po namin at patuloy, Lord, na magbago ang aming mga buhay. Kaya't maraming salamat po. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Ayan, gusto ko lang pong mag-share. Diyos ko, Lord, hallelujah. Kahapon po, hindi po talaga ako naka-attend nung All Workers Conference na Friday po, inubo po uli ako. And then, nung Friday po ng gabi, nilalagnat po ako. So, alam ko pong may something na kailangan ko nang magpa-check up kasi po, hindi po talaga ako nilalagnat. Sa tagal ko na pong nabubuhay, madalang po akong lagnatin. Tapos po, first week pa lang po ng November, nagka-ubo na po ako. Then bumalik po siya uli nung Friday pa lang. And then I decided po talaga na pa-check up kahapon. And then, yun nga po, nagpa-check up. Sabi nga, si Lord pa rin yung nagpapagaling sa atin. And then, kanina pong umaga, ang ganda po ng preaching, no excuses, di ba? I-declare mo na dapat available ka, di ba? Available ka sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos, nandun lang ako sa likod kasi po, every 1 minute, 2 minutes po, nauubo po talaga ako. Dry cough. Ayun po, mahirap po talaga akong maubo. Pero, sabi ko nga po Lord, bahala ka na. And then, nagpaalam na po ako kay Pastor John. Sabi ko, Pastor, di ko po talaga kaya. And then, after po nun, sabi lang po sa akin ni Pastor, just be there. Kumbaga, maging handa ka pa din. Kumbaga, in short, hindi po ako naka-receive kay Pastor ng, sige, hayaan mo na ganyan. And then, nakahiga po ako kanina, pinipilit ko pong matulog. Hindi po talaga ako makatulog. And then, when I opened po the Facebook, yung Facebook po, nagsishare si Teacher Desi. Saktong-sakto, pag-play ko po, sabi po doon ni Teacher Desi, tinawag ni Jesus si Zacchaeus sa kanyang pangalan. Zacchaeus, kilala ka niya, di ba? Ano yung sabi ni Teacher Desi? Kilala ng Diyos si Zacchaeus. And the Lord spoke to me right there and then na sinabi ng Panginoon, kilala ng Diyos si Jaline. Kilala ako ng Panginoon na anuman yung sitwasyon, anuman yung mga pinagdadaanan, patuloy pa rin na nakatayo at magpapatuloy. Amen? Kaya po, so blessed po talaga. Talagang kanina pong message po talaga kanina, iyak na po ako sa Panginoon na Lord, Ikaw na po ang bahala. Na Lord, Ikaw yung kumilos. Hallelujah. Thank you, Lord. And kanina nga po, sinabi na po yung topic natin na inner healing. Sabihin nga po natin, inner healing. Grabe, di ba? Nais ng Diyos, hindi lang yung physical natin yung mapagaling. Amen? Nais ng Diyos na pagalingin din po yung ating mga kalooban. Yung ating mga nasa loob. Amen? Basahin po natin yung ating objective. To lead people to identify the wounds in their hearts and receive the healing through the cross. Wow! Saan daw po marireceive yung healing? Through the cross. Thank you, Lord. Na right now, bakit daw po natin kailangan pagalingin at
bunutin yung mga sakit na yan sa kalooban dahil ayaw po ng Diyos na tayo po ay mabuhay o mamuhay ng talunan. Hallelujah. Sabi po dito sa ating key verse, Proverbs 18:14, a healthy spirit conquers adversity. But what can you do when the spirit is crushed? Basahin po natin sa Tagalog. Pagkabukas ko po nito, grabe. Lord, magaling na ako. Alam niyo po sa amin sa Tagalog, Kawikaan 18:14. Sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan. Kung mawawalan siya ng pag-asa, wala nang makatutulong pa sa kanya. Amen? Na nasa atin lang pala yung pagsuko, na kapag sumuko po tayo, wala nang mangyayari. Na kapag nag-decide po tayo to stop, wala na po, stop na, tigil na ang mga pangyayari sa buhay po natin. Nais po ba ng Diyos na tayo ay mamuhay ng talunan? Nais po ba niya? Hindi. Amen? Nais ng Diyos na tayo po ay mamuhay ng panalo, ng tagumpay. Amen? Na sabi nga kahapon, sabi natin, di ba, inner, loob. Bakit po kailangan may mga gamot-gamot, may mga antibiotic na tinatawag? Para daw po makuha lahat ng mga nakadikit sa loob ng ating baga, ng plema na yan, di ba? So, ganun din po, na nais ng Diyos na hukayin, balikan natin yung mga sakit, yung mga nangyari sa atin in the past, na kahit maliit pa lang tayo, na molestya tayo, may mga tao na ayaw sa atin, mga bagay, mga sitwasyon na hindi nagbibigay kaluguran sa Kanya, na akala natin, eto na, diba? And then, nagalit yung mga magulang natin, tinakwil tayo, and then tayo naman, ano yung naramdaman natin? Nagkaroon tayo ng sama ng loob. Ayaw ng Diyos yung mga ganong sitwasyon. The deepest wounds a person can suffer are in the soul. Sabihin nga po natin, soul. Kaluluwa. They are almost always caused by people who are close to us. Nagmahal naman tayo, binigay natin ang lahat. Pero, tayo pa rin sa huli ay nasaktan. Nais ba yun ng Diyos? Hindi. Diba? Yung mga sakit na yan, yung mga malalapit pa sa atin, family, friends, partners, and they touch the depths of our being. Kaloob-looban. Yung kasuluk-sulukan. Kapag nagtanim po tayo, diba? Bakit po kailangan hukay na hukay? Bakit po ganon? Kasi, ano yung unang dahilan? Naghukay tayo ng malalim, nilagay natin yung buto, and then after po nun, makikita po natin na yung roots, amen? Pag hinukay mo yan, ganun na lang pala. Nakala natin maliit lang yung ugat, pero kapag pinull out mo yung halaman na yan, yung ugat na yon ay napakalalim. Ganon din po yung nagagawa nito sa ating mga puso, sa ating mga kalooban. Ngayon ang tanong, are you ready to pull out that roots na nakakahadlang para hindi po natin maramdaman, para hindi po natin mayakap, ma-experience yung grabeng pagmamahal ng ating Panginoon, yung grabeng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Now, yun po yung tanong na dapat po nating sagutin. So God created us to love and be loved, not to experience suffering, betrayal, and rejection. Grabe. Sabi nga po natin, wow! God created us to love and be loved. Kanina po, may narinig po ako na talagang, sabi nga, opo, given po, na dito sa mundo ay maraming sufferings. Tama po ba? Madami tayong mga experience, negative experience na mararamdaman. Pero,
ang main purpose po talaga natin dito sa mundo, o bakit tayo nilikha ng Diyos? Kasi nga mahal niya tayo. And He is ready, or ready ang Panginoon na tayo ay yakapin, tayo ay mahalin. Hindi po yan mawawala. Amen? Now, ready po ba tayo doon sa pagmamahal na yon? God created us to love and be loved by Him, not to experience suffering, betrayal, and rejection. But, kung nakaranas na po tayo ng ganon, ng sufferings, negative experiences, rejection, betrayal, yun po yung nagiging, doon po natin nakikita na yung grace ng Panginoon ay grabe. Amen? He can change us. He can turn our negative situation. Lahat ng negatibong experiences po natin, kaya pong baligtarin yan ng Panginoon. Kapag po, na-experience na po natin yun, yung mga sufferings na yan. Amen po ba? Sabi nga po, di ba? Sabihin mo nga po uli sa katabi mo, remind her or remind him, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Huwag mong hayaang masira ka ng nakaraan mo. Your experiences should teach you the truth. Di hahayaan ng Diyos na masira tayo. Wow! Ayaw ng Diyos na masira yung anak niya. Amen? Sino ba'y nakikita ng Lord, ng God the Father sa lupa? Di ba? Si Jesus. Di ba? Amen? He wants na talagang mahalin tayo. Amen? He wants, na nais ng Diyos na tayo ay makaranas dito sa mundo ng makita natin yung magandang plano ng Panginoon sa atin. Amen? But now, the question is, ano yung mga nasa kalooban natin? Amen? Ano yan? The wounds of the heart are so profound that not even the time can heal them. Maraming nagsasabi na time can heal. Heals, ano ba? Heal, di ba? Yung oras daw po ay talagang ayaw ko pang makita yan. Kahit anong linggo, taon, buwan, ayaw ko pa rin. Di ba? Ayaw ko makabasa ng chat niyan o makita yung nagre-react yan. Di ba? Tama po ba? Hindi pa ako handa. Di ba? Ganon, di ba? So they are often so deeply rooted that people do not know how to break free, especially because the cause of the wounds has often not even registered in their memories. God can heal us. Amen. Sabi nga po dun sa di ba, Jehovah Rapha. God heals. Amen. Now, nais po ba natin na i-allow ang Lord na tayo ay pagalingin? Amen. Nais po ba natin? So, kayo po ang makakasagot niyan. So, emotional wound, sabi po natin kanina, yung pag daw po nasugatan yung soul natin, yun daw po yung grabing sakit. So, emotional wounds are one of the most common reasons that deliverance can fail or demons seem to keep coming back and regaining inhabitation within that person. Wow, grabe. Grabe talaga, no? Na kapag sira ang emosyon, natamaan yan, may masakit kang narinig, hindi mo alam kung papaano na, doon na po nakakapasok ang kaaway sa ating mga buhay. Tama po ba? Na ano-ano na nakarinig ka lang dyan sa paligid. Nakapag-conclude ka na. Kapiranggot pa lang yung narinig mo, pero sa'yo, nasira mo na yung tao. So, ikaw ba yon? Diba? Sabi nga, hindi naman yung tao yon. It's the spirit. Right? It's the spirit. Hindi talaga yung tao yon. It's the negative spirit. So, ngayon po ang tanong, alam ko po hindi lang naman po ako yung nakakaranas nung ganon.
Lahat naman po tayo. Amen? Our goal is not to forget a hurtful event or trauma, but to receive healing from that event where the Holy Spirit removes the stinger from it. Hindi po natin layunin ngayong hapon na to nakalimutan yung mga negatibong pangyayari na yan o negatibong sitwasyon. Amen? Ang nais po natin, ang nais ng Diyos, ma-receive po natin yung healing na yan, yung healing through the Holy Spirit. Are we ready? Are we excited? Ang gagawin lamang po natin, just open. Amen? Bukas lamang po natin yung ating mga puso. Ihanda po natin. Let's have that desires na Lord, ready na ako. Na Lord, ayoko na nito. Kapag po magaling na yung ating loob, yung inner na yan, alam niyo yung susunod na gagaling? Yung ating physical. Amen? Sabi nga, di ba, kapag masaya tayo, laughter is the best medicine, di ba? So parang masasabi natin, totoo naman talaga. Kapag masayang-masaya yung tao, grabe yun, di ba? Talagang hindi mo na makikita ang lahat ng negatibo na yan sa paligid. So, when we look back upon a healed wound, we can see it in a different way. Wow. Hindi na po natin babalikan na tayo po ay talunan, maliit ang tingin sa sarili, walang magagawa, 'di ba? Ibang way na po natin makikita. Nandito pala si Lord. Kasama ko pala si Lord noong mga panahon na ganito yung aking pag-iisip. Nandito pala si Lord sa sitwasyon na to, nung panahon na ako'y hirap at hindi ko alam kung papaano ako gagaling, kung papaano ako magpapatawad. Amen? Kasama ko pala si Lord. All along, akala ko hindi ko kasama si Lord. But He's there. Kasama po natin ang Panginoon. Amen? So let's understand our nature po. We are a tripartite being. Amen? Aware naman po tayo dyan. We are spirit, have a soul, and live in a body. The soul is where we find our emotion, our mind, and will. Sabi nga po, di ba, yung body, ito po yun, yung physical. The soul, the personality. Sa soul po, nandun po yung conscious mind and unconscious mind. And then, the spirit. Sa spirit po, nandun po yung meaning, purpose, and then life, and love. Amen? Nasaan ang will? Saang bahagi ang will? Sa soul po. Ulitin po natin, sa body po, nandito yung mga senses. Diba? Physical po yan, physical body. Or pwede po yung internal, brain. Diba? Muscles, organs, cells. And then sa souls po, conscious mind, nandito po yung thinking. We can think. And then subconscious mind, nandyan po yung ating emotion. Alam niyo po ba yung subconscious mind, it's like, in-explain po to na parang iceberg. Nakakita na po ba kayo ng iceberg? Diba? Na akala po natin, yung iceberg po, akala po natin kapiranggot lang po yung nakikita. Diba? But, when we search that, it's literally, napakalalim. So, dun po na yon, dun sa pinakamalalim na yan, para po maintindihan po natin, dun sa lalim ng iceberg na yun, yung nakalubog, nandoon po yung emotion. And sabi nga po natin kanina, kapag ang emosyon ang nasira, ang naapektuhan, nasaan? Nasa upper ba siya? No. Nasa ilalim. Kaya tayo nagkakaroon ng sama ng loob. Diba? Kaya po tayo nakakaapekto ng ganun. Amen? Ano ba sabi? Ano ba yun? Hindi ko makita.
When our emotions are affected, this can cause the greatest pain. Wow! Grabe! Emotion! And sabi nga dito po tayo madalas na natetest. Gagamitin ko na po yung salitang test. Sabi nga, kapag test kailangan po nating ipasa yan. Amen? So, when our emotions are affected, this can cause the greatest pain. Now, I don't know kung papaano, pero grabe, balikan po natin. So the mind makes us aware of the world around us, receiving and perceiving all the information perceived by our senses. No? So our will is what determines our action. Kung ang magiging tugon natin ay tama o mali. And hindi po tayo ginawa ng Diyos na robot na ano man ang sabihin, kung ba kapag di ba yung robot, kung ano yung pindutin, yun ang gagawin. God respects the will of a person so much. Wow! Kaya we can decide and we can choose doon sa tama at sa mali. But the question is, sometimes yun doon talaga yung mali pa rin yung nagagawa natin, no? Tama po ba? Mabuti po talaga ang Panginoon. Amen? God is good. Na kahit anong pagkakamali natin, kahit hindi natin madalas napapasa yung test, naapektuhan pa rin po tayo, but still, mahal po tayo ng Panginoon. So what causes wounds in the heart? Ready na po ba kayo? Tanungin mo ngayon katabi mo, ready ka na ba? What causes wounds in the heart? Many wounds can originate before we are born. So the moment of conception. So yung iba po, di ba, parang ayaw tanggapin, naka-experience po ba tayo no, nagulat, mayroon po tayong mga naririnig na testimony na gustong ipalaglag, tama po ba? And then yung iba po talagang iniinom ng kung ano-ano just to mawala lang. So, o kaya naman, emotional, nakaramdam ng anxiety, di ba? So, yung wounds daw po na yon, imagine, nung wala pa man din, before we are born, meron na pong sakit. Grabe, di ba? Meron na po, nakatatak na po yan sa atin, kaya po yung ibang mga kabataan or ibang individual, makaka-experience po sila na they feel na talaga parang naghahanap sila ng pagmamahal sa iba. Diba? Naghahanap sila ng atensyon sa iba. Because, mapapatanong ka, what is the root of that? May root po. Pangalawa, lack of family affection or absence of love, encouragement, and or recognition. So, yun po yung next na akala po maraming mga kabataan, gagawin mo yung best, ma-honor ka just to prove doon sa yung mga magulang na, ay, very good tong anak ko. Diba? Hindi po ganun. Ano man po ang mangyari, paramdam po natin sa mga magulang, diba? Paramdam po natin sa ating mga anak, sa apo, sa anman, pamangkin, na sila po ay importante. Encourage them. Wag po natin sabihin na puro negatibo. Tumatatak po yan sa isip. Hindi nga po yun Kung sana sa lang. It's in the emotion. Amen? Nasa emotion po. And it's really deep. Once po na talagang na-touch po yung emotion. Next po, abuse. Abuse po. There are two types of abuse. Aware po ba tayo dito? Siguro 2 types, pero feeling ko hindi lang to 2. Ayan po, meron po tayong tinatawag na verbal, diba? Verbal abuse. So, abuse sa puro negatibo, ang sinasabi, wala kang magagawa, eto lang, ayan lang ba? Ba't ganito lang? Ganito lang yung grade mo. Tapos ikaw naman, parang feeling lost ka na.
feeling hindi mo na alam kung papaano, di ba? Laging, ano pa po ba? Yung mga, alam naman na po natin yun, di ba? Verbal abuse. So, nakaka-apekto po yun. And then the next one is the sexual abuse. So, yung sexual abuse, sometimes, naka-experience sa mga malalapit pa sa buhay. Pinsan, parents, we do not know his or experience or yung story nung tao na yon. We cannot judge them. Hindi po natin talaga ma-judge ang isang tao. Yung nararanasan o ginagawa ng isang individual, may dahilan po yan. May root po. We cannot judge them. Ang tanging gagawin lamang po natin, kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, ay ang minahal po niya tayo. So yun po yung gagawin natin. Diba? So ngayon, the last po is the rejection. The rejection, you feeling rejected ka. Diba? Na-experience na po ba tayo niyan? Feeling rejected, na hindi mo alam kung tanggap ka ba, di ka ba tanggap, ba't ka ganon, ba't ka ganito nangyari sa buhay ko. So yun po yung mga halimbawa ng mga dahilan na nakakaapekto po ng sugat sa ating mga puso. Every experience we live through is stored in the brain. So everything that happens in our lives produces new pathways. So kapag may nangyari pong negatibo sa atin, meron na pong signal sa brain po natin, diba? Na ano yung action na gagawin po natin? Ano yung senses? Ano yung action or iisipin po natin? So, ano po yung next po natin? The more an experience is repeated, kapag daw po ang mga sitwasyon na ito ay paulit-ulit, the more marked the pathway becomes. Diba? Kapag ang sugat, yung peklat, yung pagaling pa lang, ano pong ginawa natin? Kinutkot, kinamot. Wait lang po. Kinamot. Diba? So what will happen? Dudugo and yung peklat, sugat uli. O yung langib, sugat uli. Once na nagalaw, nakukutkot, naapektuhan, patuloy po itong nagiging sugat. Amen? So if a person is undervalued, rejected, abused, or mistreated in their childhood, when they become an adult, they translate what they suffered into thoughts of condemnation and defeated. Kapag daw po ganun yung naranasan natin nung bata po tayo, physical, verbal, sexual, feeling rejected, abuse, or any types of circumstances or experiences, pag daw po ito ay naranasan po natin, pag daw po lumaki po tayo or talagang naging adult, kala mo, pakiramdam mo, talunan ka palagi. Walang magagawa. Hanggang dito ka na lang. Diba, ano talaga ng kaaway? Kasi nangyari na po to sa akin eh. Some of you, alam po yung storya ko, na talagang yun yung hinohold back ako ng kaaway na hanggang dito ka lang, wala kang magagawa, hindi mo makakaya ang lahat. Puro negative po talaga. Alit po ng tingin ko sa sarili ko po talaga. Akala ko po talaga ay talunan ako. Pero, when I encountered God, when I experienced, natanggap yung kanyang kagalingan through the Holy Spirit, lahat po ng nag-hold back sa akin, lahat po ng mga ugat na yan, sugat, lahat na po, talagang binago po tayo ng Panginoon. Amen? Kung sabi nga po nais po ng Diyos na tayo ay magtagumpay. Amen? Kaya po natin. So any kind of abuse a human being suffers, even from the womb, whether verbal, physical, or sexual, will affect their life forever. Ayaw po natin ng forever. Ngayon pa lang po talagang magpagaling na po tayo.
Bakit? Yung iba po sa atin, magiging magulang. Yung iba po sa atin, magulang na. Ayaw po natin na ipasa sa ating magiging anak yung buhay o yung gantong sitwasyon na nangyari sa atin. That's why, sa atin pa lang po, dapat magaling na po tayo. Para po tayo ay makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? So, changes necessary for restoration. Wow, sabi nga po natin, restoration! Nais ng Diyos, kung naranasan po natin yon, nais ng Diyos na tayo po ay i-restore. Amen? We need to keep the following things in mind. To complete, so that the Lord can bring complete restoration to every wounded heart. Sige nga po, sino ang makapagsasabi na nag-encounter ka, dumako ka sa lugar na to, na talagang, alam mo, there's something sa heart mo, negative man yan, na talagang gusto mong ibigay talaga sa Panginoon, magpabago sa Panginoon. Amen? Sugatan ka talaga. Yun na talaga. Dinerecho na. Sugatan ka talaga. Diba? So, number 1, changes necessary for restoration. Number 1, identify the possible causes of rejection. Ang una po, let's identify. Our goal is not to forget a hurtful event or trauma. Ang goal po natin is to receive healing for that event where the Holy Spirit removes the stinger from it. Amen? If naniniwala po tayo, kaya po natin o kaya ng Diyos na tayo po ay pagalingin. God can restore us. He can restore us. Pangalawa, confront the past. Marami sa atin takot dito no? With Jesus' help, or Jesus helps, we can face anything that has affected us in the past. We know that His love is the medicine for every wound. Wow. Confront the past. Kung akala po natin or nagkaroon ka na po ng pag-iisip na ayaw mo nang balikan ang past, ngayon po, sinasabi ko po sa inyo na kailangan nyo pong ikumpronta. Kailangan nyo po talagang bumalik. Balikan po natin ang lahat. And number 3, accept the love of God. There are a lot of voids in our hearts. Tama po ba? Marami po tayong hinahanap sa ating mga puso. Kala po natin, pag ginawa ko to, kapag nagawa ko to, ma-fulfill na natin yung voids na yan. Pero, sabi po dito, and the only one able to fill those voids is Jesus. Meron pong lugar si Jesus sa puso natin na yung inaasam po natin o yung hinahangad pa po natin, tanging kay Jesus lamang po yung pwesto na yun. Amen? So accept the love of God. Alam niyo po ba, Jesus was rejected too. Jesus was rejected for you. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, Jesus was rejected for you. Wow! Because of His love for us, Jesus suffered different types of rejection throughout His life. Na-reject si Jesus dahil sa atin, dahil sa'yo. He was rejected even before He was born. Tatandaan niyo po ba yun? Yung kay King Herod, na pinapahanap ang lalaki, di ba? Pinahanap muna. And then, ano yung next? Pinapatay ang lahat ng lalaking panganay. Then, pangalawa po, He was rejected shortly after His birth. After His birth, di ba? Ito yung talagang na-experience niya na talagang tatanggapin ba to ni Joseph, di ba? O hindi. And then, ano pa po yung sumunod? He was rejected by the Jews.
Wow, grabe. Napakadami. And then, he was rejected by his own disciples. Hindi ko po kilala. Diba? Then, tumulaok ang manok. Amen? And then, next po. He was rejected by the one of the thieves being crucified next to him. Grabe. Siya ba, si Barnabas ba, o si Jesus? Tama ba si Barnabas ba yun? Okay. And then, grabe. So, and then the last one po, he was rejected by his heavenly Father. Grabe. Even the Father rejected Jesus. Ito yung time na tanggalin mo na po. Yung hirap na si Jesus, ang sarong ito. Napakasakit, diba? But alam niyo po ba, naranasan ni Jesus yan. Sabi nga natin, Jesus was rejected for you, for us. Kasi nga, mahal po tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, napagtagumpayan ni Jesus. Amen? That's why, let's overcome this. I-overcome po natin, pagtagumpayan din po natin, because we were born with a purpose. We are not a mistake po dito sa mundo. Planado po tayo ng Diyos. Kung naka-experience po tayo na akala mo nawala ka sa plano, hindi mo alam kung talagang bigay ka ba, diba? Pero po, planado po tayo ng Diyos. Sabi nga po bata pa lang, alam na po ng Diyos yung plano niya sa ating mga buhay. Wow! The real process of inner healing begins with brokenness. Hallelujah. Grabe! Madali po nating ituro to. Kala po natin ganito lang, tapos uulit ka uli, diba? So, alam niyo po ba, the real process of inner healing begins with brokenness. Gaano po tayo kadurog sa Panginoon ngayong hapon na ito, ngayong gabing ito? Gaano po natin kagusto na tayo po ay mapagaling dito sa mga dinadala po natin sa buhay? So, steps toward restoration, tawagin na po natin si Baldwin. Steps toward restoration. If we want po na tayo ay ma-restore, these are the steps. Number 1, forgive with all your heart those who have offended you. Patawarin po natin. Alam ko po, mahirap, masakit, but that's the step. Yan po yung unang step. Forgive with all your heart those who have offended you. Number 2, renounce everything that has produced bitterness, resentment, hatred, rebellion. Our heart is our greatest treasure. Renounce it. Ano yan? Ano yung mga sitwasyon na yan na nagbibigay sa'yo ng bitterness, resentment? Grabe, resentment. Wow. Hatred, galit, puot, diba? Rebellion. Ayaw ng Diyos na tayo pong lahat ay nahihirapan. Alam niyo po, bakit gusto tayo pagalingin ng Diyos? Ayaw ng Diyos na makita na ang anak niya ay nasisira. Ayaw ng Diyos na nakikita yung anak niya ay nahihirapan. Ayaw ng Diyos na yung buhay ng anak niya, na sinalba niya, na sinave niya, ay nasasayang yung buhay. Forgive and accept yourself. Huwag na po nating sisihin yung ating mga sarili kung bakit nangyari yung mga sitwasyon na yon. Huwag na po nating sisihin yung sarili mo kung bakit ka pinanganak. No. May plano sa'yo ang Diyos. That's why nandito ka. He has a purpose.
Akala mo wala kang purpose. But once na inaccept po natin, lalo pong nagkaroon ng kulay yung buhay po natin. Nung inaccept po natin si Jesus. And then the last one, restore your personal relationship with God. Coming back to Christ with all your heart is an essential step. Iniintay lamang po tayo ng Diyos. And dun nga sa prodigal son, diba? Tumakbo pa siya para yakapin tayo, para hagkan po tayo. Let's restore our personal relationship with God, with Him. Sometimes, parang naiisip na po natin na hindi naman nabago yung pagtingin ko sa Panginoon eh. Ganito pa rin yung paniniwala ko sa Panginoon. Paano mo nalaman? Diba? No one knows. Sabi nga po kanina, the real process of inner healing ay magsisimula sa brokenness. Thank you, Lord. Let's close our eyes. Balikan po natin ang lahat. I don't know, kanina may mga scene or scenario na nagfa-flash na sa mind natin. But do not focus dun sa isa lang. Hukayin pa natin. Laliman pa natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Forgive with all your heart. Renounce everything. Forgive and accept yourself. And restore your personal relationship with God. Para pag binalikan po natin, wala nang sting. Dahil ibinigay na po natin kay Jesus. Binigay na po natin sa ating Panginoon. And then the Holy Spirit removes that sting sa lahat ng sitwasyon natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Naroon ako. I don't know but right now, nakikita ko lang po sa vision that in every situation na meron po tayo, naroon ang ating Panginoon. He is there. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon. He is there sa mga panahon na hirap na po tayo. He is there nung wala tayong makapitan. He is there.